Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pag-usapan naman natin yung dare ni Baste na makipagsuntukan daw kay General Torre. Okay? At itong news, I believe, ay nangyari nung 2 days ago. Di ba? Kung natatandaan nyo, sinabi na ni Baste na lagi daw hinaharas ni General Torre si ang mga Duterte. Okay? Now, nag-respond agad si General Torre, ba't di natin gawing charity boxing 'to? Oh, 'di ba? Oh, smart. Okay, bakit natin sabihin smart? 'Di ba, makakatulong sila kung mangyayari ang boxing, ma ang mangyayari is, ibibigay nila yung pera na nalikom at ibibigay sa mga taong nasalanta ng bagyo. Oh, 'di ba? Alright. So, yung sinabi ni General Torre, punta tayo sa Araneta tapos I think iniba ni General Torre doon na doon sa may Rizal's Coliseum at I think ngayong araw na to naghahanda na yung mga tao para lagyan ng ng isang ring, okay? Now, and then itong si Baste Duterte at dito natin malalaman na kung ano talaga kaduwag ang mga Duterte. Okay? So let's listen exactly from him. Okay? Vlog ito na recently. Okay. So let's watch a video from Facebook. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit Ad hominem, no? Tindi ng mga Duterte. Okay, yan yung panaman nila mang-bully muna, murahin, tapos gumawa ng kadramahan at yan ang nasa utak ng mga taong ito. Okay, kailangan mo pa mga charity? Bakit hindi pwede, di ba? Bakit hindi? Pwede rin mag-charity. O kung lalaban kayong dalawa, makakatulong kayo sa mga tao. O, di ba? O, ang galing naman ni General Torre, nakaisip. Itong si Duterte ay hindi nag-iisip. Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Nabaha dyan sa metro. Hindi naman ginagamit yun Ang ginagamit naghamon ka ng suntukan, o gawin na lang charity boxing, di ba? Makakatulong ka pa. Hindi naman ginagamit yung nangyari sa mga tao para lang sirain. Maganda yung gagawin di ba? Magba-boxing kayo. Oh, anong problema doon? From Manila. If you're really serious about this. Serious na siya. O kung natatandaan nyo guys, anong ginawa ni General Torre? Nag-jogging na. Actually, yung pag-jogging niya sa ulan, antindi nun I mean, supposed to be sa edad ni General Torre, dapat hindi niya na ginagawa. Pero natandaan ko, sa Facebook post niya dati, meron siyang pinost na nag-jogging siya sa isang bagyo. I think that was 2018. So, kitang-kita mo talaga na na nandun yung kanyang stamina tapos yung resistensya sa katawan. Talaga, matindi. Okay, let's see more. Yes. Kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Ito. Sabi niya, nag-lay down ng condition si General Torre. Nag-lay ba talaga ng condition si General Torre? Sa tingin niyo guys? Syempre hindi. Ang sinabi niya lang, sige, boxing tayo sa sa Rizal Stadium. Tapos doon magkakaalaman, di ba? Ayun lang naman Wala naman sinabi niya, ito ang kondisyon ko, blah 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 blah. Yun nagamon, siya pa yung may kondisyon. Instead na dapat nga may kondisyon to si General Torre. Ang ginawa lang ni General Torre
pinatulan niya agad, siguro para na rin matahimik tong Duterte na 'to, 'di ba? Wala namang ano, wala namang kumbaga puro lang dakdak ng dakdak, right? Oh, okay, tapusin natin 'to. For the event, kung serious ka talaga, ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. 'Di ba? Yun yan ang ano, yan ang tawag natin diyan ano, yung maghahamon ka pero maglalagay ka ng matinding kondisyon para hindi matuloy. 'Di ba? Anong sabi ng mga ano, ng mga tao sa mga Duterte? Maisog, matapang, 'di ba? Anong kondisyon 'yan? Dinamay mo pa si ano, dinamay mo pa ang lahat ng government officials, 'di ba? Kung magda-drug test kayo, aabutin siguro ng mahigit 1 taon para lang matuloy. 'Di ba? Hinamon siya, bakit parang gagawa ka ng ano, ng imposibleng kondisyon para hindi matuloy, 'di ba? Yan, yan, yan. Okay, guys, kung I don't know if alam nyo 'to, meron ding isang impormasyon kung saan sinabi ng ni Duterte nung tatay ni Digong Duterte na may hinamon siyang isang lalaki na ano, makipagbarilan, Tapos ang nangyari, yung lalaki hindi siya ano, bale hindi siya sumipot. Hindi sumipot yung tatay ng Duterte, okay? Sa mismong area na magdu-duel. 'Di ba? So, yun, meron naka-ano na yun I think nasa balita yun. I can't get the information now, pero you guys can search it at dito mo talaga malalaman kung puro lang wakwak yung mga Duterte. Walang lang, puro lang bully. Pag pinatulan, aatras. Kung natatandaan nyo, si Duterte, sinabi niya, debate daw sila ni associate ni former Justice Carpio. Ano nangyari? Sabi niya, si ano na lang daw, sino to? Si Roque na lang. 'Di ba? Yan. Yan ang mga Duterte. Mahilig mang-bully, pero pag pinatulan, gagawa ng paraan para hindi matuloy. At here's a breaking news. Just today, okay? Papakita ko sa inyo. Galing din dito sa Philippine Defense Forum, si Baste Duterte ay pumunta ng Singapore ngayong araw na to. At ito ay na-confirm ni NBI Director Jaime Santiago na pumunta siya kasama ng kanyang pamilya at ang staff. Ano nang mangyayari sa bakbakan sa sa linggo? 'Di ba? Okay. So galingan naman, Baste. Okay? Sana naman parang para niyo naman, yung gawin niyo naman ng tama na ilabas niyo yung tapang niyo sa ring. 'Di ba? Okay. So anyway, guys, if you have any comments or suggestions, please like and subscribe, and you can comment, write it down. I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.